yung plano ng youth club ng December. Actually, propose namin yun kay Tita Zenny. Tapos, umayon naman si Tita Zenny dun sa plan. Alam niyo, wala akong kamalay-malay eh. Kasi si Tita Sen lang, bigla ba naman akong tinawagan. Sabi niya sa akin, May, meron daw magaganap na youth camp, sabi ng mga taga May Kawayan. Sabi niya, ako daw magplano ng mga activities. I think first week ng January, or second week yata ng January, nag-set kami sa SM Mega Mall. Nag-meeting agad kami, nilahad namin yung mga programs, nag-brainstorm muna kami sa isang lugar, then yun na. Nag-propose kami ng mga pwedeng gawing activities din sa camp. Yun, doon nag-umpisa yung pagpaplano namin sa youth camp. Yun na, nagkumuha na ako ng mga facilitator representatives at pinatawag ko sila at nandun naman yung kanilang pagsunod. Actually, nung una, hindi talaga ako facilitator. Bali, may meeting sila noon, tapos ang gagawin lang namin is bumili ng mic. Tapos biglang out of nowhere, naging facilitator ako. Nung pagpunta ng LGC ni Kawayan, nila Mira, tungkol dun sa, nung in-announce na nila tungkol sa youth camp, syempre, nakaka-excite. Dahil wala akong idea tungkol doon. Pero sobrang thankful ako nun kasi imbis na paputso-putso lang ako sa amin, may nagawa ko. Medyo kinakabahan, lalo na sinabi na kailangan ng facilitator. Dahil sa mga pagkakataon na yun, yung mga panahon na yun, hindi ko alam kung sino sa amin yung mga posible, yung mga pwede naman yung facilitator. Dahil sa mga panahon na yun, medyo nakakaranas kami ng konting problema. Ang hirap naging facilitator eh. Kasi first time ko lang naranasan naging facilitator. Kailangan lahat sila may mga kanya-kanyang gawain. Kailangan lahat yun. May sila, nagdudugtong-dugtungan yung mga gawa nila. Hindi pwedeng may sumasapaw, hindi pwedeng may mga ibang ginagawa. Kailangan talaga nagtutulungan sila para maging mas matagumpay yung gawain natin yung youth camp na yun. Ang dami talaga naming struggles dun sa youth camp. Kahit talaga may work, talagang sobrang type dito, type doon, documentation, isip ng ganitong activity, isip ng ganitong program talaga. Unfortunately, 4 na churches lang nakasama. Ang May Kawayan, Marilao, Quezon City, Binangonan. At yung Batangas, nagpadala lang sila ng 5 representative nila. At meron tayong naging guest na church, yung taga-Boni nga sila, under ni Pastor Mike. Ang role natin bilang facilitator, tayo mag-guide sa mga delegates eh. Yung mga delegates naman natin, hindi na naman yung sa church natin. Marami sila, mga kabataan na hindi mo naman kilala na first time mo lang makikita. Pagsubok para sa akin yun kasi paano mo papasunod o makukuha yung tiwala ng mga kabataan na yun nang doon mo lang nakita. Text talaga si Tita Zenny, kaya mag-message sa Facebook talagang sobrang bigla-bigla ka na lang talagang magbigay. Oh, ito na. Pag sinabi ko kasi na, punta kayo doon, gawin niyo doon, sumusunod naman sila. Maraming masayang bahagi yung Parang nagkaroon ako ng napakaraming anak. Na sinaway ko silang lahat. Alam niyo naman pagkakabataan, di ba? Talagang pasaway yan. Mula pa lang doon sa registration hanggang doon sa grouping. Pero kahit na nandun sila sa pasaway, talagang nandun din naman yung pagsunod nila. Kahit mga facilitator, mga pasaway din. Siguro yung pinakatumatak doon sa mga campers doon sa youth camp, yung sa tribe ng Violet, na talagang from the start na nag-chilling sila hanggang sa last na pauwi na, kakain na, ayun yung kinakanta nila. Yung pag-cell group tsaka yung exercise. Talagang sobrang dami ko talagang hindi malimutan. Especially dun sa pagtatawag ko talaga sa mga campers. Nagkakadikit yung mga braso nila na pag may nangihina pala, simpleng bagay lang, meron palang nasa tabi lagi. Ganun din ang Panginoon. Akala nang natin, wala siya, nasa tabi lang namin. Yung sa Caterpillar race nila. Amazing Race, the second day. Exercise lang yun pero kasama na rin sa spirit. Nagkakahawak sila sa balikat nila. Ang nakakatawa doon, mas nauuna pa yung sa likod kesa doon sa harap kasi gumugulong na sila talaga doon. Ang nakita ko lang, makakomment ko din, yung dikit-dikit sila kahit nahihirapan sila. Kasi medical ako, at the same time kasama ko yung anak ko. Nag-aalaga ako sa anak ko, nagiging facilitator pa ako. Parang ang hirap. Bibilangan mo sila ng 10, 9, 8, hanggang meron talagang mga campers talaga na
makikita mo na huli. Ikaw, nagiging nanay ka sa totoong mong anak, tapos nagiging nanay ka dito sa mga youth na inaalagaan. Tapos yung topics namin sa seminars, dun talaga sa 1 Timothy 4:12, yung pinaka-theme talaga nung camp namin. Eto pa, sabi nila sa akin, mag-invite daw ako ng mga guest speaker para daw sa youth camp. So, syempre, haginap naman ako. Si Pastor Nick, si Pastor Joshua, si Pastor Sunny, then si Pastor Lee. Salamat din sa Diyos at nabinigyan niya kami ng pagkakataon para makapagbigay siya ng word of God. Masyado akong nadurog yung puso ko kay Pastor Sunny kasi lahat tungkol sa magulang. Di ba, wala na akong nanay. So parang bumalik lahat sa akin yung mga nakaraan ko na oo nga dapat in-honor ko tong nanay ko. Ngayon wala na siya. Yung mga gusto kong gawin, hindi ko na magawa. Tuwa nga po yung mga youth natin at talagang na-appreciate nila yung topic ni Pastor Lee na regarding sa purity. Nakapa-boost talaga ng spirit yung mga nila, yung mga speakers ng youth camp. True talaga, unforgettable experience yung breakthrough. Lalong-lalo na kasi ito yung breakthrough namin, ito yung pinaka-highlight talaga ng camp. Hindi ko malilimutang experience din is yung find the cross. Sobrang nadurog yung puso ko. Ginawa nila yung best nila para marating yung cross. Yung tali kasi na hinahawakan nila, yun yung salvation nila. Siyempre, meron dapat silang hawak na Biblia na yun yung pinaka-mag-guide sa kanila, na iingatan nila na wag mawawala sa kanila. Marami din akong nahirapan kasi kami yung parang nag-acting bilang demonyo. Kaya demonyo ang tawag sa amin ng mga delegates. Ang hirap talaga magpaka-demonyo. Ako naman, ginawa ko, talagang pinahirapan ko mga kabataan. Para maging demonyo ka, kailangan mo malakit sa mga bata kahit na ayaw mo naman, di ba? Talagang pinahirapan ko, kinaladgan ko lahat, ginawa ko lahat para mahirapan sila. Iba sa akin, si Ate May. Si Ate May, yun naman. Si Ate May yung nabunot sa akin. Si Ate May yung, si Ate May yung humatak ng paa ko. Si Ate May, lahat na lang sila gumaganon. Kilala ako ng mga campers talaga na tuwing dumaraan talaga sila doon sa post ko. As in, alam nila, Ate Mira, ikaw yan eh. Ate Mira, ikaw yan. Talagang nakita ko yung mga bata talaga doon. Kahit na anong yugyug mo sa kanila, yung Bible talaga nila, hindi nila tinatanggal sa katawan nila. Naawa din ako dun sa mga bata dahil pagtingin ko sa baba, nakakala ko yung mundo niya eh. Dahil nakita ko, umahagis yung mga bata eh. Karamihan ng kabataan, kahit yugyugin mo na, hampas mo na siya, hindi talaga siya bibitaw. Yung naloko lang. Yung pagdating sa gitna, nandun ako, sabi ng mga bata, ito na ba talaga? Pumunta ako eh. Parang hindi na kayo mahirapan. Ito na kayo. Talaga? Oo. Nakita mo na kasi nahihirapan sila sa baba. Pagdating sa akin, hindi sila gano'ng nahihirapan dahil kinukuhan ko lang sila, kinukumbisi ko lang sila na pumunta na kayo, paano siya ito mahirapan. Medyo, kasi talagang usually mga kabataan, madaling malin lang, na doon sila bumagsak. Kaya medyo nalungkot ako doon. Para sa akin, yung naramdaman ko rin doon para ma-experience nila kung paano maging independent sa pagdating sa pananampalataya ng Lord. So ako, ina-assist ko yung mga delegates natin. Pag-assist ko gano'n, nakita ko yung isa kong anak na talagang hindi ko maintindihan yung mararamdaman ko. Sobrang nadurog ang puso ko nung mga panahong yun dahil sabi ko, bakit yung anak ko pa ang pumunta doon? So, hindi talaga ako makamove on nun. So, umiiyak na ako. Tapos, sinabi ko na lang, lumapit ako sa anak ko. Sabi ko, mag-pray at mag-pray at mag-pray siya. Sabi ko nga sa kanila, mabuti na lang at sample lang yun. Kung hindi pa paano na lang. Hindi rin ako nalungkot eh. Nalungkot ako pero yung lungkot na yun parang may katagumpayan din ng pangyayari. Siyempre, hindi naman po yun personal. Ginagawa lang naman po natin yun para lang po dun sa activities. Kahit anong nakita nating pagod, puyat, yung every meeting natin Saturday, Sunday. Nagpapasalamat din talaga ako dahil kahit sa kabila ng init, ng anumang sitwasyon namin doon, wala man lang talagang
nasaktan o na talagang malubhang na disgrasya. Sobrang honor ako na naging facilitator nitong camp na. Although marami akong naisakripisyo, pero sobrang worth it. Kasi para naman kay God, siya para sa youth ng LGC. Sabi ko, Lord, ito na nga po yung kasagutan ng prayer ko. Tsaka isa din sa gusto kong mangyari sa LJC, yung magkaroon nga talaga ng youth camp. So, nagpapasalamat po ako sa Panginoon dahil isa katuparan po yung plano po na yun. At parang pangarap ko na rin na natupad. Ang gumawa talaga ang LJC ng youth camp sa loob lamang ng 2 buwan at kalahati. Talagang miracle talaga ni Lord yun. Wala talagang imposible sa Kanya. Yun talaga yung hindi ko makakalimutan dahil na-handle namin ng maayos yung program, yung activities. Lahat tayo dito tinawag. Kaya lahat tayo ginagamit. Kumbaga, hindi nagkakamali lagi si Lord kung bakit tayo nandito at bakit may testimony ganyan. Masasabi ko na talagang successful ang youth camp na yun. Paano ko masasabi? Uwian na. Ayaw pa nilang magsipag-uwi. Tapos nung una, ayaw nilang maghiwa-hiwalay sila magkakagroup. Nang pinaghiwa-hiwalay ko sila, magkakakilala na sila ngayon. Hanggang sa Facebook na ginawa namin for that youth camp, ang daming notif. Talagang yung request nila, next camp ulit. Pati yung semestral break, gusto nilang mag-youth camp. Dun sa last na napag-uwi nila, makikita mo talaga na yung mga kabataan, iba yung itsura nila nung pagdating nila dun sa mismong lugar. Kasi makikita mo na nung last, meron na silang bonding at meron na silang pagkakaisa. Talagang sinasabi ko na success talaga ang youth camp nito dahil dito maraming nagbago na kabataan. May mga nabalitaan ako after ng camp na sabi nga nila, Ate May, pwede ba akong mag-drums na lang sa church? At saka yung iba, may nababalitaan ako na dating nagdodota, nasa bahay na lang. At meron din akong mga ibang nababalitaan. Basta marami pong pagbabago po sa mga youth na naka-experience po ng camp na yun. Kaya thanks God talaga dahil marami siyang binago at kumilos siya sa buhay ng bawat mga kabataan. Last na binisita ko yung Marilao, talagang nakita ko, nagpe-praise talaga yung nag-worship yung mga kabataan. Talagang lumuluha sila. Talagang hanggang nararamdaman pa nila. At pag sinabi mo, campers, talagang gaganan sila. Yung spiritual life nila talagang nag-boost, talagang powerful sa ngayon. Kaya nawa itong youth camp na ito, hindi ito yung last, ito pa yung simula at mayroon pang masusundan pa na youth camp. So, success! Ang galing ni Lord. Wala talaga imposible sa Kanya. Dahil sa Kanya, nabuo talaga yung youth camp na yun. Yung LGC youth camp, nagbuo siya, unang-uno syempre with Media Build para mapagsama-sama yung mga youth ng iba't ibang branches ng church, iba't ibang branches ng LGC. Nabuo yan dahil sa mga taong ginamit ng Panginoon. Kasi hindi mangyayari ang youth camp na yan kung hindi kayo tinawag. Lahat tayo dito tinawag. Kahit na anumang pagsubok yung daranasin yung mga kabataan, kung talagang may faith sila kay God, lahat ng pagsubok na yun, ma-overcome nila through Him. Lahat tayo. Walang baliwala sa gawain ng Panginoon. Maliit, malaki, nagwawalis, lahat yan. Malalangit yan. Yun lang ang masasabi ko. Jesus' name. Amen. Maraming salamat po sa mga magulang na pinagkatiwala niyo po yung inyong mga anak sa amin. Sana makasama po namin sa youth camp. At nagpapasalamat din ako sa mga facilitator na talagang sinuportahan po nila yung youth camp na yon. Kaya maging sa mga pastor na sumuporta rin sa amin kahit wala sila doon, naramdam po namin yung mga suporta nila sa amin sa panalangin nila. Talagang nandun, nag-aalab. Talagang yung Holy Spirit at ang Panginoon talagang gumawin sa amin. Kaya maraming salamat po sa inyong lahat. Sa next camp ulit, sana magkita-kita po tayo muli.